in the book of Romans. Book of Romans. Okay, 16:25. 16:25. All right. Let's read all together, please. Ready? Read. To him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So take note, the mystery program was kept secret since the world began. Shall we come to the Lord in prayer? Let's ask the Lord. Gracious, kind, and loving Father, we thank you, Lord, for this afternoon, for the opportunity makakumpleto kami, maka-worship kami sa inyo. And thank you, Lord, for another discussion, another lesson, another topic na aming pong ma-studyhan po ngayong hapon. It's my prayer, Lord, na may mga truths kami na ma-learn this afternoon, especially, Lord, the mystery program na makabisado namon. Especially, Lord, na ang program na ito ay applicable po sa aming panahon. Thank you, Lord, na na-reveal ito sa aming panahon. Sa aming panahon ngayon, na ang mga truths na ito ay hindi po napakinggan, nalaman ng mga naunang tao sa amin, naunang mga Kristiyano sa amin. And we are so blessed na sa aming panahon ngayon, Lord, na-reveal po ito through Apostle Paul na aming preacher, minister, and apostle sa aming panahon ngayon, the dispensation of grace. Help us, Lord, na makip ito sa aming heart, magamit namin, ma-share namin sa ibang mga tao. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, be seated please. Thank you. All right, mystery program. Mystery program. Take note, dalawa po ang program sa Bible. The prophecy program and mystery program. So dapat alam po natin yan, mga kapatid, na mayroon pong dalawang program ang Panginoon sa mga tao. And by the way, as a review, ano gani, Brad, ang meaning sa mystery program? Keep secret since the world began. Alright. Okay, meron pang deeper doon na definition sa mystery program. Okay, sige pa. Sino pang makabigay? Mystery program. Okay? Mystery program, it is the body of truth. Body of truth. Take note, body of truth ito. Revealed by Jesus Christ to the Apostle Paul. So, gireveal ni Jesus Christ, kanino? Kay Apostle Paul. Ano ang ikanyang gireveal? Concerning the plan of God for Gentiles in this dispensation. So, gireveal niya, okay? Ano ang gireveal niya na truth? Concerning the plan of God for the Gentiles in this dispensation. Okay? Now, take note, gireveal lang niya kay Apostle Paul. Hindi po ito na-reveal sa iba.
Kundi kay Apostle Paul lang po, mga kapatid. At ito po, na truth is the dispensation of the grace of God. Alright. Dispensation of the grace of God later on. Alright. Now, so take note ha, it is the body of truth. Ang prophecy program, body of truth din yon. Pero, ano Brad? Ano yung kaibahan sa prophecy program? Ano yung prophecy program? Ha? Oh, it was proclaimed, it was delivered, since the world began. Giprophesy na, since the world began. Pero ang mystery program, keep secret since the world began. Keep secret siya. Mystery, kaya nga tinawag mystery. Hindi will known, hindi na reveal. Keep secret siya. Alright. Kaya letter A, in time past. In time past. So, in time past, ano ang status? Okay? In times past, ano ang mystery program? Paano siya i-describe? Okay, let's proceed to 1 Corinthians 2:9. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. I would like to request all the men to please read. 1 Corinthians chapter number 2, verse number 9. Chapter 2, verse 9. Okay? Ready? Read. All right, verse 10. All right. So yan po. Ano daw? No man's eye, ear, and heart perceive it. In time past, no man's eyes, ear, ano pa? Ano sabi ng verse? Okay? Ear and heart, perceive it. Wala, sabi ng verse 9, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So referring po ito sa mystery program. Na ano daw Brad? Walang mata na nakakita, walang tinga na nakarinig, at walang puso na nakaintindi sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, wala ni isa. In time past, di ito alam ng ibang tao, di ito alam ng ibang prophets or mga tao. Yes, prophets, apostle, especially 12 apostles. Hindi nila ito naintindihan. Itong program na ito. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang program ni Apostle Paul alam din ng 12 apostle. Ang mystery program alam ng mga tao before the cross. Kaya sabi ng Bible, walang ibang nakakaalam, walang taong nakarinig, walang matang nakakita, walang pusong nakaintindi. Kay Apostle Paul lang talaga gi-reveal itong mystery program. Kaya nga tinawag mystery program. Hello, amen? So, maliwanag po sa atin, sabi ng Bible, no man's eye, ear, and heart perceive it. In the Old Testament, wala. Wala mga kapatid, walang nakakaalam. Ano pa? Colossians 1:26. Colossians 1:26. This time, I would like to request the ladies to please read.
Colossians chapter 1, verse 26. Verse 26, ready? Read. All right. Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. Now take note the word hid from, pangalawa, hid from ages and, sunod Brad? Ano? And generations. Yan. So take note, in time past, the mystery program, first, no man's eyes, ear, heart, perceive. Sa ating binasa sa Colossians, sabi ni Paul, ang mystery hid from ages and generation. Nakatago. So pag sinabing tinago, walang nakakaalam. Tama? Kaya nga mystery, Brad. Okay? Mystery. So hindi ito alam. Oh? Alright. So dito po, ito po yung mystery program from the cross until rapture. So dito po, Old Testament, from Genesis, papunta sa cross, that is part of the Old Testament. So mula dito hanggang dito, wala silang alam, wala silang knowledge kung ano itong mystery program. So hindi mo pwedeng sabihin, ang mga tao dito, alam nila ito. Hindi. Sabi nga, tinago ito eh. Itong program na ito, nakatago. Hid from ages and to generations. Okay? Kaya, magkaiba ang gospel. Now, mamaya, pag-usapan natin, ano ang napapaloob, ano ang mga doctrine dito na sakop ng mystery program na hindi alam nila. Ano yung mga mystery program? Ano yung mga teaching sa mystery program na hindi alam dito sa mga tao sa Old Testament? Ano ang coverage niya? Ano ang scope niya dito? Anong mga turo dito na di niya alam na sa ating panahon lang gireveal through Apostle Paul? Dapat alam natin pag sinabing, ano ang mystery doctrine? Ano ang mga doctrine sa mystery program? Sabi mo, baptism. Wala, Brad, balda ka water baptism. Para masave ka. Dito na. Diba? So dapat kabisado natin, ano ang mga teaching sa mystery program. Tama? Next Sunday, pag-usapan din natin, ano ang teaching sa prophetic program o prophecy program. Ang prophetic program, applicable ba sa atin? O dito ba tayo sa mystery program, applicable sa atin? Saan dito ang para sa atin? Before the cross, after the cross? So dapat alam natin. Tama, Brad? Kaya kung di natin identify kung ano yung program, ano yung teaching, ano yung doctrine na para sa atin, magrambol-rambol tayo. Kunin natin yung dito, i-apply natin dito. Ang dito, ibalik natin dito. Yun ang tendency pag di natin ma-identify kung saan ang para sa atin na turo. Kaya dapat hindi ka lang makinig, intindihin mo ang lesson. Kasi sabi, anong teaching ninyo? Rightly dividing kami. Rightly dividing. Anong turo sa rightly dividing? Amen? Kaya dapat ikabisado natin para may maisagot tayo. Rightly dividing kayo, hindi nyo alam ang lesson. Kaya dapat ikabisado natin ito. Ano bang mga aral na para sa ating panahon ngayon under sa mystery program? Amen po ba, church? Amen. Yun, kaya pakinggan natin, intindihin natin. Take note, ang mystery program, walang nakakita, walang nakarinig, walang nakaintindi. Pangalawa, nakatago, hid from ages and generation. That is before the cross. Ano pa? Ano pa, mga kapatid? Alright.
Okay? Ephesians 3:5, lahat ng mga young people. Ephesians chapter 3 verse 5. Chapter number 3 verse 5. Okay, young people, as long na wala ka pa, di ka pa married, young people ka pa rin. Alright. From 12 years old to 41 years old. Sige. Verse number 5. Ready? Read. Alright. Notice, which in other ages was not made known unto the sons of men. Was not made known unto the sons of men. Oh, in other ages was not made known. In other ages, ano ito? In other, right? Ages was not made known. Yan. Hindi na-reveal, hindi gidisclose, hindi sinabi, hindi pinakilala. Alright? Yan po. In other ages was not made known. Ano yung other ages? Ito, before the cross. Before the cross. Yan ang other ages. Before the cross. Okay? So wala siya, no? Hindi siya na pinakilala, hindi siya gi-introduce. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ang programa ng Diyos, isa lang yan, mula Genesis until rapture, isa lang ang turo, isa lang ang basis ng salvation. Hindi. Sinabi nga na may mga teaching na hindi na-reveal doon sa mga ibang panahon. Nga kay apostol lang po, gi-reveal, pinakilala, pinakita, brad. Amen? So dapat alam natin yan, mga kapatid. Okay? Ano pa? Balik tayo doon sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter number 2. Chapter 2. Look at verse 8. Look at verse 8. Which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. So mismo ang mga princes of this world, sino yan? Mga hari, okay? Mga kapatid, mga leaders, okay? Sila, mismo, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin sa cross. Ano ang meaning sa crucifixion ni Jesus Christ? Kaya kung alam nila na ang crucifixion ni Jesus Christ magdadala ng salvation sa tao, sabi ng Bible, they would not have crucified the Lord of glory. Hindi sana nila ipapako, no? Hindi nila i-crucify kung alam lang nila na may meaning pala, may resulta ang kamatayan ni Jesus Christ. O mga kapatid, kaya mismo, princes of this world, mga familiar, popular na mga tao, mga religious leaders sa time ni Jesus Christ. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, which none of the princes knew. Which none of the princes knew. Religious leaders, mga kings, o sino pa na mga influential na mga tao, mga kapatid, di nila alam ang mystery program. Kaya kung alam nila, hindi sana nila ipapako ang ating Panginoong Hesus. Alright. Next, o sa ating binasa kanina, Romans 16:25. Romans 16:25 sa ating opening verse. 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel. Sabi ni Paul, may gospel po si Paul.
and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So maliwanag, which was kept secret since when the world began. Sa simula pa lang ng mundo, sikrito na. Sa beginning pa lang ng humanity, nakatago na. Since the world began, mga kapatid. The very beginning pa lang, keep secret na, brad. Kaya hindi ito na-reveal. Itong mystery program, wala ito. Is not made known sa ibang mga tao. Is not made known sa mga tao before the cross. Alright? Keep secret since the world began. Gi-reveal lang po ito kay Apostle Paul. Okay? So yan po. Okay? In time past, ano ang mystery program, Brad? No man's eyes, ear, heart perceive it. Number 2, hid from ages and generations. In other ages was not made known. Hindi gi-proclaim, hindi gi-publish. Alright? Which none of the princes knew. Di alam. Even yung mga religious leaders. And kept secret. Notice, kept secret since the world began. So, klaro na? Ito yung dahilan in time past. Ito yung status ng mystery program. Okay. Now, letter B. So, punta tayo sa letter B. But now, yon. But now, in Christ. Yon. But now, in Christ, Jesus. Oh, ano na? Okay, Ephesians 3:5. Ephesians 3:5. Pag sinabing, but now in Christ Jesus, ibig sabihin, after the death of Christ. 3:5. Ephesians 3:5. The Bible says, which in other ages was not made unto the sons of men. So, sa ages before, long time ago, hindi ito na-reveal. But sabi ng Bible, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit. So, take note the word, but now. Okay? But now. Tapos, notice the word, revealed. Kailan na-reveal? After the death of Christ. Okay? After the death of Christ. Mga kapatid. Okay. Now, ano pa ating makita? Look at verse number 10. Verse 10. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of what? God. The manifold wisdom of God. Okay? Anong sunod? Now, made known. Made known. Kanina, hid. Kanina, was not known, was not made known. But dyan sa verse number 10,
Anong sabi sa verse number 10? Might be known by the church the manifold wisdom of God. So, gireveal na dito. Opposite siya sa hid from ages. Dito, sabi ni Paul, now revealed. The mystery in verse number 9, hid in God. Okay? Created all things by Jesus Christ. But in verse number 10, sabi ni Paul, but now unto the principalities and powers, heavenly places, might be known by the church. So, known na siya, na-disclose na siya, na-open na siya. Ano pa? 1 Corinthians or Colossians 1:27. Unahan konti. Anong sabi ng Colossians? Colossians 1:27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is in Christ in you, the hope of glory. So take note the word, now made manifest. Now made manifest. So yun yung word dyan, mga kapatid. So gi-manifest, gipakita, gi-reveal. Alright? Yun po ang gusto pong i-point out ni Apostle Paul na manifest na. Romans 16:25 and 26. Romans 16:25, 26. Kanina sa ating binasa, balikan natin. Romans chapter 16, 25, 26. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Verse number 26, but now, ang kanina keep secret since the world began, sabi ni Paul, but now is made what? Manifest. Girebel, gipakita, gipadayag, gipakilala, gi-introduce. But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandments, to the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith, mga kapatid. Now made manifest. Now made, okay, manifest. So magkaiba. Okay? In time past, it was hid. In time past, it was not made known. In time past, it was kept secret since the world began. But now, sabi ni Jesus Christ, but now in Christ, it was now revealed, it was made known, and it was manifest. So, hindi na siya mystery, brad. Kaya na-reveal na, gipadayag na, gipakita na, gisulti na. Amen? So, yun mga kapatid, ang kaibahan. Okay? Na-reveal. Kailan na-reveal? After the cross. So, dito lang po na-reveal. Hindi na-reveal sa future pa, mga kapatid. Hindi sa tribulation, hindi sa millennium. Hindi dito, kundi sa ating panahon ngayon. Okay, which is the dispensation of the grace of God. Itong araw na ito, nag-refer siya sa rapture. So ito po yung dispensation program ng grace, mga kapatid. Alright, okay? So nakita nyo po, merong transition, ang time past and now. So may kaibahan, na-reveal na sa ating panahon ang mystery program, ang body of truths, mga kapatid. Okay? Now, proceed tayo. Pangatlo. Now, letter C, ano yung mga truths na coverage o sakop ng mystery program?
Amen? Ano yung mga teaching na para sa atin, ang mystery program, by the way, para ito sa ating panahon. So ating pag-aralan, ano yung mga program sa mystery program, ano yung mga teaching na under sa ating panahon ngayon o under sa mystery program. Of course, number one, mga kapatid, ang tinawag Amen? Number one program, under sa mystery program, Body of Christ. Take note, walang body of Christ before the cross. Ang body of Christ nag-umpisa lang dito. Si Jesus Christ ang head. Ang lahat na nag-believe sa gospel na member sa body of Christ. Kaya walang body of Christ dito. Nagkaroon lang ng body of Christ after the death of Christ. Amen? Kaya tandaan natin ngayon, nandito na tayo, na member tayo dito. Hindi ito ang membership dito. Ano gani, Brad? Hindi baptism, hindi church membership, o ano pa? Paano ka ma-member sa body of Christ? By trusting, believing the gospel. Who is our head? Jesus Christ. Hindi Messiah si Jesus Christ sa ating panahon. Hindi po siya Messiah. Hindi siya King of Kings and Lord of Lords. Sa millennium pa yan. Ano si Jesus Christ sa ating panahon? Head of the body. Okay? So dapat alam natin yan. Body of Christ. Okay. So saan natin makikita ang verse na yan? Diyan ba tayo? Amen? Oh, Ephesians 3, 5 and 6. Ephesians chapter 3, verse 5 and 6. Ephesians chapter 3, 5 and 6. Which is in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy prophets and prophets or apostles and prophets by the Spirit. At sabi ng Bible, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. Amen? So, diyan po tayo mga kapatid. Oh, anong nangyari sa atin? Nung na-member tayo sa body of Christ, anong nangyari sa atin? Ano, Brad? Okay. Yun. Ano? Nagiging fellow heirs. Tagapagmana. Kung si Jesus Christ, only begotten Son of God, kung anong privilege ni Jesus Christ sa langit, ganun din tayo. Ganun din tayo na na-member sa body of Christ. Nagiging fellow heirs. Ano pa? Sa verse number 6, ano pang sunod dyan? Sunod, partakers of his promise. Yun, partakers. Kita nyo? Ano tayo? Before tayo na-save, sino tayo? Ano ang ating status? Ano ang ating condition before? Sa wala pang body of Christ. Sa wala pa namatay si Jesus Christ. Ephesians 2:12. Anong sabi ng Bible? Atras tayo. Okay, ladies, can you please read? Ready, go. Oh, in the Word. So mga ano pala tayo? Before the cross? Mga without Christ. Amen? Ano pa? Aliens from the commonwealth of Israel. Wala tayong labot sa Israel. And strangers from the covenant of promise. Sino lang ang may promise sa covenant? Israel. Abrahamic promise, Davidic promise, Davidic covenant. Ano pa, Brad? Noahic covenant. Ano ang promise kay Noah? I will not flood again. Yun ang Noahic covenant ang tawag doon. Davidic covenant, ano yon? I'm going to restore my throne. Davidic covenant po yun. Lahat na covenant sa Bible, Brad, nag-refer always sa Israel. Walang covenant para sa Gentile.
Kaya nga tinawag tayong aliens, tinawag tayong stranger. Ano tayo? Without Christ, without the covenant, without hope. Iyan tayo. Hello, amen? Iyan ka, yan ako. Wala kita tayong connection, Brad. But praise God, sabi ng verse number, anong sunod, Brad? Tingnan niyo po. Oh. But now, anong sabi sa 13? But now, in Christ, Jesus, who sometimes were far off, layo, way connection, are made nigh by the blood of Christ. Wow. Amen. So blood lang ni Christ ang nag-connect sa atin. Death ni Jesus Christ ang nagbago sa atin. Nagkaroon tayo, mga hopeless tayo, without Christ tayo, without, lahat brad, wala gid biskan isa. Pero salamat, sabi ni Lord, but now in Christ, so si Christ. That is the death of Christ. So, number 1, the body of Christ. Are you member of the body of Christ? I hope, amen? Oh. So number 1, Brad, na programa ng mystery program, tandaan nyo, body of Christ. Body of Christ. Wala ito sa Old Testament. Walang body of Christ sa Old Testament. Wala po ito. Sa panahon lang nito, Brad, sa dispensation of grace, gireveal kay Apostle Paul. Apostle Paul, mga kapatid. And then sa body of Christ, we are one creature. We are new creature. Okay? Wala ng Gentile, wala ng Hudyo, wala ng free or Brad? Bond or free? We are one creature. Our identity is now one creature or new creature. Wala na siyang ano yung tawag doon? Kasi nung una, to the Jew first. Pero sa panahon natin ngayon, equal footing na tayo. Equal privilege na tayo ngayon. Hindi na mas special ang Hudyo. Tayo, second class tayo na Gentile. Hindi na po. Lahat tayo equal in the sight of God, in the body of Christ. Okay? Praise the Lord for that blessed truth. Amen. Na tayo, pareho na tayo ng privilege ng Hudyo ngayon. Pag nasave ang Hudyo sa gospel, the same sa atin ngayon. Pareho lang. Kaya, hindi na to the Jew first. Wala na yan. In the body of Christ, equal na tayo. Okay, praise the Lord. Anong sunod, Brad? Ano pa tayo? Ngayon. Okay, of course. Letter B. Dispensation and yon. Pangalawa, nasakop ng mystery program not only body of Christ, but the second thing is dispensation in the grace of God. Wala ang grace of God, walang dispensation ito ng grace of God, mga kapatid, sa panahon ng Old Testament. Yes, mayroong grace, pero hindi dispensation. Iba yung dispensation. Kasi ito yung economy of God. Dispensation means the dealing of God, the economy of God, the program of God. Yun ang ibig sabihin ng dispensation. Gidispense niya, gibuhos niya ang kanyang grace. Dito may mga grace, but the found grace, Noah found grace, Abraham found grace, may mga found, but hindi po siya dispensation, selected lang ang nakakita ng grace. Pero dito, dispensation, era, kumbaga, open Brad, welcome tanan, grace. Lahat makaabil ng grace, hindi selected. Ngayon, pag malapit ka kay kagawad, dali ka malista. May kilala ka, dali ka makaabil, Brad. Ganon. Pero sa atin, hindi. Sa ating panahon ngayon, abundant grace, sufficient grace. So, ang dispensation of grace, nabilong ito sa mystery program, mga kapatid. Alright? Mystery program. 2 and 3. Ephesians. Once again, mga lalaki, please. Chapter 3.
verse 2 and 3. Ephesians chapter 3, verse 2 and 3. All men, please read. Ready? Go. Alright, notice the word dispensation of the grace of God. Sino lang, Brad, ang nag-mention ng word na ito? Hindi mo mabasa ang word dispensation of grace kay Peter. Hindi ka makarinig ng dispensation of grace kay ibang apostol, Brad. Sa 12 apostol. Marinig mo lang ito at mabasa mo lang ito kay Apostle Paul. Kasi ang dispensation of grace, gireveal lang kay Apostle Paul. Okay? Maliwanag? Amen? Alright. So, sabi ng Bible, how that by revelation, He made known unto me, personal kay Paul, unto me, the mystery, okay, as I wrote aforetime, mga kapatid. Okay? So, yan po ang ating makita dito, mga kapatid. Alright. Now, next, ano pa? Ano pa ang ating makita? Christ in believers. Christ in believers. Ano si Kristo sa mga believers? Colossians chapter 1 verse 25. Colossians chapter 1 verse 25. Okay, verse number 25, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Verse 26, even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. Verse 27. 27 tayo, mga kapatid. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So, dito, sabi ni Paul, sa panahon natin, sa mystery program, na ano na si Jesus Christ? Kung nag-believe kayo sa gospel, sabi ni Paul, Christ is in you, at ano pa? You are in Christ. You are in Christ. You are in Christ. Okay? Si Kristo, andyan sa iyo, at ikaw, okay? At ikaw ay na kay Kristo. So double. Si Kristo nasa akin at ako na kay Kristo. Christ is in you. Yun sabi ni Paul. So that speaks about our eternal security. Once Christ is in you, you are secured. Amen. Oh? You are in Christ. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, naging in Christ ka na, he is a what? New creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, Christ is in you, you in Christ. Amen. You in Christ. Kailan ka naging in Christ? The moment you trust the gospel. Amen. Okay? So, yan po. Christ in the believer, Christ in believer, sa panahon natin ba sa
sa mystery program, mga kapatid, ikaw na kay Kristo, si Kristo na sa iyo. Oh, yan ang tandaan natin, mga kapatid. In believers, ano pa? Ano pa makita natin? Okay, letter D. All right. Next. Letter D. Ano pa ang another blessing sa atin? Sa letter D, salvation without works. Amen? Salvation without works. Bakit, Pastor, salvation without works? Kasi dito, with works. Ang salvation dito before the cross, hindi po without works. Ano ang salvation before the cross, mga kapatid? Dapat po sila, kailangan sila, water baptism. Water baptism. Mark 16:16. He that believeth and be baptized shall be saved. Ang pag-interpret ng iba yan, spirit baptism daw yan. No, that is literal water. Literal water talaga yung Mark 16:16 na sila nga motuo kag magpabautismo. Maluwas. Hindi mo pwedeng sabihin yan na spirit baptism yan. That is water baptism. That is literal water. Acts 2:38. Paano sila mapatawad ang kanilang kasalanan? Basahin natin. Even after the death na ni of Jesus Christ, kasi transition period pa. Namatay na po si Jesus Christ, na-resurrect na si Jesus Christ. Pero ano pang preaching ni Peter? Tingnan niyo po. Acts 2:38. Acts 2:38. Ready? Read. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Sa sunod na verse, sa 41, pila nagpabaptize? 3,000. Tapos sabihin mo yan, spiritual baptism. No, literal water yan. Tubig yun na, nagpabautismuhan, gitugmawan sila, nabasa sila, ang 3,000 nga nabaptize. Nga damo-damo nagpabaptize. Kasi, apil sa ila kaluwasan, salvation, ang baptism. Sabi, hindi ka mo mapatawad, hindi ka mo malimpyuhan sa inyong mga sala, sabi niya, for the remission of your sin. Kaya, paano mo masabi na ang salvation before the cross, after the cross, the same lang. Nga apil man ang baptism sa ila. Ang tanong sa atin ngayon, ang ating preaching ba ngayon, kailangan ka bang mapapaptize para masave? Amen, Brother Romy? Amen. Amo ba na? Kailangan ka bang magpabautismo para maluwas karon? Oh, gahuo na si Brother Romy. I-baptize ka gid. I-baptize ka gid. Gahuo man. Di pa niluwas ba? Kailangan. Sabi ko, kailangan mag-i-baptize kayo para maluwas. Sabi, oh. Maria. Hindi, para na ito sa Old Testament. Although dito, after the cross, ang Acts, mga kapatid, after the death of Christ na ito. Pero may tinatawag pa tayo na transition period. Hindi ibig sabihin, after the cross, automatic grace nag-take effect. Kasi mayroon pa, gadiminis pa, may mga miracles. Chapter 5, Acts chapter 5, girebuke si Ananias sa Sapphira, patay diretso. Grace, batawag mo ba yung grace? Di pa ang grace automatic, pero di pa nila alam na ang grace meron na sa cross, pero hindi, meron pang diminishing ang tawag doon, mga kapatid. Okay? Water baptism, ano pang salvation nila? Ano pa ba? Confession of sin. Confession of sins. Dapat mag-confess sila sa kanilang kasalanan. Wala lang ako mga ibang verses ba dito.
pero pwede ko i-detalye next Sunday. Isa-isa. Mga member sa lecture ni Pastor Cesar, na ano na to? Oh, believing that Jesus Christ is the Son of God. Believing that Jesus Christ is the King. Believing that Jesus Christ is the Messiah. Part to sa ila salvation. Ano pa ba? Keeping the law. Appear sa ila salvation. Oh. Kaya, iba po dito. But sa atin dito, kaya tinawag salvation without works, kasi Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Titus 3:5. Not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of the regeneration of the Spirit and renewing of the Holy Ghost. By His mercy. Di sanang works doon kung mercy. Hello? Not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Maliwanag mga kapatid, na ang kaluwasan simply by trusting the gospel. Ephesians 1:13. 1 Corinthians chapter number 15, 1-4. Kanina may bisita tayong men. Gapanilag ako ba during preaching? Siguro first time niya narinig na gano'n ang gospel pala. Gano'n pala ang way of salvation. Hindi prayer, hindi religion, hindi by doing this, hindi by repeating after me, but simply by trusting, believing, relying the gospel. O sana naintindihan niya na gano'n ang tunay na gospel. Yun ang gospel sa ating panahon ngayon. Na, kung di mo ito alam, kaya maraming confused. May mga simbahan ngayon, kailangan kang i-baptize para ma-save. Kaya sabi nila, may verse sa Bible na kailangan kang mabaptize para ma-save. Totoo yan, may verse. Pero ang tanong, saan yan applicable? Sa atin ba? Na after the cross? Or sa mga tao before the cross? Take note, maraming gospel sa Bible, hindi lang isa. Gospel of the kingdom, gospel of the grace of God, another gospel, everlasting gospel. Ang tanong, saan gospel para sa atin? Di pwedeng. Amen? Na lahat na gospel i-apply natin. Dapat ma-identify natin anong gospel ang para sa atin. Praise the Lord, mga kapatid, ang ating salvation without works, kasi pure grace, gift, mga kapatid. Oh. Saan mas madali, Brad, maluwas? Sa Old Testament o ngayon? Doon, pag di ka nag-abide ng law, patay. Kasi keeping the law sila, Brad. Sabat, tapos magtrabaho ka, Brad, pwede kang mapatay. Kaya sabi ng verse 38, sabi, Brad, then Peter said unto them, repent. Kailangan sila mag-repent, mag-change ng mind, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. So, in Jesus' name pa sila, Brad, ang kanilang baptism. In Jesus' name. Tapos, for the remission of sins. So, para mapatawad sila sa kanilang kasalanan. And that's the time, after sila, Brad, mag-repent, mabaptize, mapatawad sila sa kanilang kasalanan, ang last but, that's the time they can receive the gift of the Holy Ghost. So, hindi pareho sa ato, Brad, nga, once nag-trust ka sa gospel, automatic, instantaneously, Brad, simultaneously, ang Holy Spirit, gisil ka. Pero sa kanila, kailangan ka pang mabaptize. Kailangan ka pa, Brad, in Jesus' name. Tapos, that's the time, ma-remit ang iyong kasalanan, pang-apat, bago ka pa, Brad, maka-receive ng Holy Ghost. May requirements muna. Bago ka, Brad, mabutangan sa Holy Ghost. This time, before the death of Christ. Hello, dyan pa tayo? Kaya, sa mystery program, thank the Lord, salvation without works. Wala tayong gawin, di tayo mag-keep ng law. Kaya hindi na tayo under the law. Colossians
chapter 2, verse 16 ba yan? Blotting out the ordinances. Buksan natin kadali. Colossians chapter 2, verse 14. Verse 14. Anong sabi? Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, took it out of the way, nailing it to His cross. So, giblot out na ang mga handwriting, mga ordinances, mga laws, lahat ng mga batas, and nailing it to the cross. Amen? Gilansang na dito upod sa cross. Nawala na, gipanas na, gi-cancel na ang balaod dito sa cross. So saan na forfeit, saan nag-stop ang law? Ang law, brad, keeping the law in the cross. Amen. In the cross. Kaya importante ang cross. Kasi ang cross, brad, nag-divide sa Bible, the Old and New Testament. Kung walang cross, walang death of Christ, di natin ma-identify ang New Testament. So malaki ang papel ng cross. Tapos ang cross, siya ang ending ng law, siya ang beginning ng grace. Nagtapos ang law, pero nag-umpisa ang grace. Kaya napakalaki po ang papel ng cross sa ating buhay. Amen? Kaya dapat ito ang cross, maintindihan natin. Ma-identify natin ang Bible pag naglagay ka ng cross. Ano ni siya nga teaching? After the cross, before the cross. Kaya, ngayon, sa rightly dividing, madali mo na ma-identify. Ito nga verse, kanino sinabi? Before the cross, after the cross. Pag sinabing before and after the cross, that means before the death of Christ. Nakuha nyo? So, itong command na ito, na mag-fasting ka. Ang tanong, Brad, may command ba si Paul after the cross? Na specific na gi-command sa body of Christ na mag-fasting? Brad, mahulog. Walang specific. Pero before the law o before the cross, marami. Matthew, Mark, Luke dyan, makita mo dyan, marami. Speak in tongues. Hello, amen, Brad? Diyan. So, dapat ma-identify natin. Salvation without works. 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. 9 to 11. Ladies, would you please read? Chapter 1, verse 9 to 11. 2 Timothy chapter 1, verse 9 to 11. Ready? Read. But save us and called us to an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which He has given us in Christ Jesus for the glory of God, that has now made manifested the faith of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath multiplied and immortality to thy life through the gospel, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a minister of the gospel. Wow. Amen? Maliwanag, verse number 9, na who hath saved us. Past tense. Sabi ni Paul, kung saan nagligtas sa atin, nagtawag sa atin ng holy calling, not according to our works. Yung phrase na yan, not according to our works. Hindi basihan ang ating works, but according to His own purpose and grace. So, encircle the word purpose and grace. Doon tayo na-save. O maliwanag, mga kapatid. Okay? So, praise God. Salvation without works. Kaya di tayo mag-preach ngayon, bad. Magpabaptize kayo para ma-save. Believe on the Lord Jesus Christ and baptize. Ye must be born again. Hindi po yan para sa atin. Hindi po tayo tinawag na mga born again. Hindi na tayo. New creature po tayo. Ang born again para yan sa Israel.
Alright. Okay. Next mga kapatid. Ano pa? Ang program po dito. Ang program po sa Mystery Truth o Mystery Program. Mga kapatid. Alright. Okay. Next is Hidden Wisdom of the Cross. Okay. A, B, C, D, E. Of the cross. Hidden wisdom of the cross. There is wisdom / power. / power. Alright. Diyan pa tayo. Amen? 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 9. 1 Corinthians chapter number 2. Chapter 2. 1 Corinthians chapter number 2, 6 to 9. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in mystery. Take note, wisdom of God in mystery. Even the hidden wisdom which God ordained before the world, our glory. Take note, which God ordained before the world unto glory. 8, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. 10, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, the deep things of God. So according to this verse, walang nakakaalam sa wisdom na ito. Hindi ito na-reveal, hindi ito nakita, hindi ito alam ng mga princes of this world, but gi-reveal lang kay Apostle Paul at sa ating panahon ngayon. Atras konti. Okay? Tingnan nyo po, verse number 18, chapter 1. Ano pang sabi ni Paul? Chapter 1, verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish, what? Foolishness. But unto us which are saved, it is what? The power of God. It is the power of God. Para sa mga unbeliever, ano ang preaching of the cross? Foolishness. But unto us which are saved, it is what? The power of God. Okay? So, para sa mga, Brad, unsaved, para before the cross, walang kwenta ang cross. Walang significance ang cross before sa kanila. Sabi ni Paul, pero sa atin ba na mga saved, it is the power of God. Amen. Hidden wisdom of the cross. Hidden power of the cross. There is power ngayon because of the cross. Because of the cross, mga kapatid. And, okay? Mga kapatid, ano pa? Okay, of course, ito tinatawag the preaching of the risen Christ. Preaching of the risen Christ. If preaching of the risen Christ. Dito, before the cross,
giprophesy na si Jesus Christ. Alam nila na si Jesus Christ mamamatay. Mismo si Jesus Christ nag-mention about His death. Pero even ang mga apostle, di sila naniniwala about the death of Christ. Na-remember nyo na si Jesus Christ, sabi niya, aristuhin na siya. Anong ginawa ni Peter, Brad? Kinuha niya kanyang sword. Tapos, tira niya. Ngayon, putol ang talinga ni Malchus. Oh. Kasi Lord, sabi niya, hindi pwedeng mamatay ka. Hindi pwedeng aristuhin ka. Giprophesy niya na mamatay siya. Dakpin siya. Pero hindi naniniwala ang mga disciple. Si Thomas, after the resurrection, di pa siya naniwala. Sabi niya, unless makita ko yung buho sa kanyang kamay at yung tagiliran, maniwala ako na si Jesus Christ na-resurrect. So mismo ang mga apostle, hindi nila alam, Brad, about the death of Christ. Di sila naniniwala about the death of Christ. Yes, gi-preach si Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ, but sila mismo, Brad, di nila naintindihan. Pero sa atin ngayon, the preaching of the risen Christ. Ang ating preaching ngayon, the risen Christ. Kaya napakaganda ang song ng choir. He lives. He lives. And we are serving the risen Savior. Oh. Kaya sa ating preaching, kailangan isama natin ang resurrection ni Jesus Christ. Hello, amen? Kaya sabi dito sa ating binasa, alright, Romans 16:25 kanina, ating binasa, that Jesus Christ, okay, giano po siya, kept secret since the world began. But glory to God, no? Ang ating understanding sa Bible, mga kapatid, will only submit. Your growth in understanding the Scripture will begin only when you submit yourself to the rightness and perfection of God's Word. So dapat maniwala tayo that God's Word is true, perfect, and pure, mga kapatid. Put it in your mind to change your belief before the changing God's Word, mga kapatid. And let God be true and every man a liar. Romans chapter 3, verse number 4. So marami pa. Actually, marami pa, mga kapatid, na under dito sa body of Christ. Marami pang mga teaching, head of the home, grace giving. Hello, amen? Marami pa nga teaching. Ano pa, Brad? Dapat ang tatay siya ang pastor sa kanyang pamilya. Wala man yan gisabi sa before the cross. Gituro lang yan kay Apostle Paul na ang tatay, every tatay pastor sa kanyang pamilya. Ang tatay, head of the home. So kung ikaw, single ka pa, sino ang head mo? Hindi si pastor. Si pastor head sa church, pero hindi head of the home. Kaya si pastor hindi magdisiplina sa imo bata. Ikaw nga tatay, ang may capacity, kag responsibility, tudloan, disiplinahon imo bata. Ang mali sa mga pastor karon, sila pa ang magdisiplina sa bata, sa mga membro. Masundon pa sila. Sinusundon mo ako, parents mo. Gi-bypass ang responsibility, na-bypass ang tatay, na-bypass si nanay. Kaya ang ginasunod, gina-intimidate ang parents. Kaya mas takot pa ang young people kay pastor kaysa parents. Mas sinusunod si pastor kaysa parents. Which is mali. Dapat ituro ng pastor na sundin ang parents kung tama man lang. Amen? Yun ang biblical. Oh. May isang pastor sa Bohol. Ayaw magpayag ang parents mag-attend ng camp. Ayaw magpayag ng parents kay walang pera. Ang pastor, gina-insist niya, mag-attend ka sa camp. O ano, di ka mag-attend, laparuhon ta ka karon. Tama ba yan? Pastor ba yan, brad, na pag-uugali? Na pag di magsunod sa'yo, tampuyungon mo? Hindi maganda. Hindi po yan. Wala yan sa body of Christ. Naturo. Dapat ang tatay is the head of the home. Amen. Doon siya ang responsible sa kanyang anak. Kay siya ang tatay.
Hindi ang pastor. Ang pastor sa simbahan lang na. Pero ang pastor wala labot sa balay. Maliban lang kung ang parents di na kaya, magpatawag sa pastor. Pastor, pwede ba katuan mo ko dire? Pastor, pwede ba istoryahon mo bata ko? That's the time ang pastor mag-interfere. But as long ang ginikanan, wala nag-request, ayaw pag-intra. Amen, parents? Ayaw intrahe, kaya di mo na pamilya. Kung mag-request, that's the time. So marami pa po sa body of Christ. Pero kulang na tayo ng oras. So alam natin dapat, Brad, ano ang program, ano ang lesson, ano ang teaching, ano ang doctrine sa mystery program. Marami pa po na dito. Na ito yung applicable sa ating panahon ngayon. Amen? Huwag nating sundin, huwag nating i-practice ang wala, Brad, sa mystery program. Tanong, saan napabilang, ano ang coverage ng mystery program? Sagot. So dito, from Romans to Philemon. Lahat na writings, teaching, admonition, instruction, doctrinal, from Romans to Philemon, yan ang para sa atin. Other than that, mga kapatid, James, that revelation, that is future. Peter, future. Hebrews, future. Na yung mga principle na pwede nating ma-apply. Principle. But sabihin mong direct para sa atin, na gawin natin, hindi pwede. Hindi yan covered para sa atin. Andyan pa tayo? Anong James chapter 2, verse 21? Faith without work is dead. Tanungin mo, sinong sinabihan yan? Napatay ang pagtuo kung walay buhat. O ngayon, i-apply mo yan ngayon. Ang labas mo, good works. Dapat maintindihan mo, sinong sinabihan? Bakit sinabi ni James, faith without work is dead? Pakita ako nga may pagtuo ka. Pero pakitaon ta ka sa akong pagtuo nga may binuhatan. Sino ni James? Because faith without works is dead. So, conflict siya. Ephesians 2:8 and 9. Nasabi, for by grace are you saved through faith. Nagsumpaki na. Ngayon, kung di ka marunong mag-rightly dividing doon, ma-confuse ka. Bakit sinabi ni James, kailangan ang works para ma-save? Sabi ni Paul, wala nang works para ma-save. Kay by faith through grace. By grace through faith ang salvation. Nag-contradict na tuloy. Di ba? Kaya kailangan mong ma-identify, kailangan mong malaman sinong sinabihan doon, body of Christ ba o hindi. Amen? Mga kapatid, ayok, dahan-dahan, maintindihan. Di ka lang makinig, intindihin mo. Para maintindihan mo, dahan-dahan, masitir sa mind mo, ma-reconcile sa mind mo. Kaya kung magbasa ka lang ng Bible, di ka mag-apply ng rightly dividing, ma-confuse ka talaga. Kaya importante papasok ang rightly dividing the word of truth. Puro yung truth. Dito, before the cross, truth. After the cross, truth. Sa tribulation, truth pa rin. Sa millennium, truth pa rin. Tama? Pero ang tanong, saang truth ang para sa atin? Iyon ay importante malaman natin. I hope meron tayong na-learn this evening. Amen? I wish na gusto ko pang pero ating oras kulang. But I hope and pray meron tayong na-learn about mystery program. Na ang program na ito yung programa ng Diyos para sa ating panahon ngayon. Amen. Tayo please. Please bow our head. Gracious and great God, tonight we thank you, Lord, sa time. We thank you sa strength. We thank you sa wisdom. Salamat sa boses, Lord. Gisustain mo ako, makaturo, makapagsabi, makapag-lecture sa iyong salita ngayong hapon. Maraming salamat sa aming narinig. Tulungan niyo kami na maritin ito sa aming mind, di namin ma-erase, di namin makalimutan. Sa halip, magpatuloy ito, Lord, na buhay prisko sa aming mga isipan na mayroong nakalaang programa para sa aming panahon ngayon. And that is the mystery program. What a blessing na, Lord, ginawa niyo pong simple, ginawa niyo madali ang kaligtasan sa aming panahon. Sa Old Testament, mahirap. Sa Old Testament, ang daming requirements. But praise the Lord, sa aming panahon ngayon, Lord, ang response lang namin is to believe, to trust, to rely the gospel, the finished work of Jesus Christ on the cross. So thank you so much, Lord, for that great gift of salvation na binigay niyo sa aming panahon.
na aming pong na-enjoy. All glory, honor, thanksgiving, binabalik namin sa inyo, Ama. In Christ's name we pray. Amen and amen. Balik natin ang time, mga young people. Pakikuha, please. Ating whiteboard. At balik natin ang time.